Hello there, Scorpio sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of August. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Scorpio, hindi lahat ng Scorpio maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers. Sorry. Pwedeng kayo to at hindi sila Scorpio sign. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So, Scorpio, let's see what will going to happen this month of August. Love reading for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. So, let's see also muna kung what is happening right now, Scorpio. Okay? What is happening right now? This is your person situation, Scorpio. What is happening right now sa person side mo? Scorpio. August, love reading, Sun, Moon, Rising, Venus. Your person's situation right now. Unconditional, genuine, certain, and love, Scorpio. So, ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo? Depende to. Pwedeng sa'yo to, pwedeng sa iba to. So, Scorpio, ano yung gusto sabihin sa'yo ng person mo? I look everywhere for you. I think one of the signs got this as well. I think si Cancer ba? Forgot. Basta, let's see. I look everywhere for you. Dalawa sa part mo. So, call, hearing from them, and friends influence. So, this could be malayo kayo sa isa't isa or naging malayo kayo sa isa't isa. Kumbaga, dati hindi kayo LDR, you are in a relationship. And then, siguro na until sa naging LDR na lang kayo or someone. Something like that. Pwede din naman tong LDR talaga. Okay? So, friends influence, meaning meron kang mga friendship na medyo may mga nakakapagsabi about your person. And sometimes, natatempt ka na makinig sa mga friends mo instead of following your emotions, your love towards this person. So, minsan, more on, you are influenced by your friends. So, let's see. Sa tarot reading, what is really happening right now? Scorpio. Sun, Moon, Rising, Venus. August, love reading. Scorpio. So, hiwalay kayo ngayon ng person na to. And you are really trying to move on from this person. But then, wala pa talaga sa point na mag-move on ka na talaga, desidido ka na. Kasi sa'yo, paurong-sulong ka pa sa desisyon mo. Minsan, siguro sinasabi na ng mga kaibigan mo na mag-move forward ka na, move on ka na, wala yan, may someone na yan, ganyan-ganyan. Minsan, na-influence ka na mag-move forward na, pero napapalingon ka pa din sa kanya dahil sa pagmamahal na meron ka sa taong ito. Pero wala na kayo nito, hiwalay na kayo nito. You are already trying to rebuild yourself this time. And, I can see also here, may naipit ata sa sitwasyon yung person mo dito. And might be, gusto din ata ng person mo na makipag-ayos sa'yo. But the thing here is, yung person mo ata, nagkaroon siya ng iba. So, it could also be Scorpio, like, because merong influence ng friends dito. Pwedeng itong person na to might be an ex-family or a family. Hindi man ex-family or family.
And then, might be this person has a responsibility. You might be dealing with a matured person here while nagkaroon kayo ng relasyon ng person na to. So, etong person na to, nasa point nga siya dito na baka ex to. Baka ex. Kasi genuine man yung pagmamahal niya sa'yo. Totoo yung pagmamahal na meron siya sa'yo. Siguro dahil na din sa mga chismis, dahil sa mga friendship, dito siguro din kayo nasira. Okay? Baka may issue involved sa friends. Yung pagkahiwalayan ninyong dalawa. Okay. So, let's see more. So, yeah, meron talaga ako nakitang babae na involved dito sa marriage, sa relationship ninyong dalawa. Umabot sa point na hindi kayo nag-uusap nito ng person na to. Lumabo yung sitwasyon ninyo because of this. And, woman involved. So, pwede din to sa like serious commitment or marriage situation. Parang siguro naging LDR lang kayo pero married kayo, na naging LDR lang kayo. Tapos pwede din tong committed kayo or sabi natin na engaged kayo tapos naging LDR lang kayo. Kasi meron kasi ditong call hearing from them. So, parang you wanted to call this person. You wanted to hear from this person na mismo siya. Kaya lang parang nai-influence ka sa mga friends mo siguro na telling you that don't call this person anymore. Mag-move forward ka na. Parang ganun siguro. So, dahil sa nagkaroon talaga dito ng babae or lalaki. So, depende kung saan kayo naka-resonate. Na na-involve dito. Do your person mo, may cheating kasi talaga dito natukso ata yung person mo. Pero yung person mo, gusto niya talagang bumalik. Gusto niyang ayusin na to. Gusto niya nang ayusin yung pagsasama ninyo. Ang problema kasi dito, ikaw yung parang hindi sure sa decision mo na makipag-ayos sa kanya. Paurong-sulong ka dahil sa mga sinasabi sa'yo ng mga kaibigan mo. Na parang gusto mo makinig sa mga sinasabi ng kaibigan mo. Or mga kaibigan mo kasi friends to So, madami na kayong pinagdaanan nito. Baka nga talaga kasal kayo. Baka meron kayong family dito. Kaya lang, hindi ka nababalik sa kanya. Kasi, hindi ka napapabalik-balik sa kanya. Or, even if he is trying to connect with you, you wanted to. But, dahil sa, parang iniisip mo, baka ano nang sasabihin ng mga kaibigan ko, baka siguro nung naghiwalay kayo, madami ka din mga siguro pinost na ayaw ko na talaga, hindi na talaga, dapat hindi na talaga. So, then, ngayon parang nainiisip mo na baka ano sasabihin ng mga kaibigan ko, na ngayon babalik na naman ako sa kanya, kasi parang gusto ko naman siyang kausapin, or gusto kong tanggapin yung message niya. Gusto kong tanggapin yung call niya or something. So, let's see. Ano yung nararamdaman ng person mo towards you? Okay. Nararamdaman ng person mo towards you. So, sa totoo may pagsisisi talaga sa kanya dito about third party. So, parang gusto niya
meron talaga siya ditong feeling that he wanted to connect with you, na makipag-ayos na sa'yo. Nahirapan talaga siya nung humantong kayo sa ganitong sitwasyon. Nag-antay lang din talaga to siya ng right timing, right sign from you, kung ano yung magiging decision mo dito. Kasi siguro nagigets niya din na hindi ka makapag-decide ng maayos. So, iniisip niya din dito kung meron kayo dalawang responsibility. Iniisip niya din yun. Gusto niya talaga na mabalik kayo sa dating sparks, dating happiness, dating kayo. And na-realize niya to during the time na umalis siya sa sitwasyon ninyo. So, na-realize niya na mahal ka pa rin niya. And this time, parang gusto niya mag-take the leap of faith towards a new beginning with you. So, yun yung feeling ng person mo. Parang gusto niya talaga this time na ayusin yung mga hindi niyo pagkakaunawaan dalawa. Even nung naghiwalay kayong dalawa, hindi pa naman siya totally na gumive up talaga sa'yo. So, ano yung nararamdaman mo sa person mo ngayon? So, you might be dealing here with Scorpio. Or you might think this is you, Scorpio, Gemini, Libra, Virgo. Or you might have this in your chart, Aries, Sagittarius, Leo as well. Ano yung nararamdaman niya para sa'yo? Ano yung nararamdaman mo para sa kanya, para sa person mo? So, anyway, para sa'yo, ikaw pa rin yung para sa'yo, parang you still have the right, kung asawa ka talaga dito. Ako pa rin yung asawa, parang ganun. Feeling mo dito pa nagiging practical ka lang. Yun yung pinaparamdam mo sa kanya siguro na nagiging practical ka lang sa mga nangyayari. Pero sa totoo lang, nag-aantay ka din sa person na to. And somehow, sa mga pinagdadaanan pa ninyong dalawa, dahil marami kayong pinagdaanan nito, parang napagod ka na din. Yun yung feeling mo dito. Napagod ka na din and hindi ka na din sure kung babalik ka man sa kanya, kung baka magbago na ba talaga siya or hindi pa din. So, meron kang feeling that you really want to talk to this person as well. Kaya nga nandito, call or hearing from them. Hearing from this person. You wanted to hear ano yung magiging explanation niya. You wanted to call this person. You also want the communication. While this person might be, you know that this person is waiting for you as well. Kaya lang, wala ka pa talaga ditong totally decision na gagawin mo na to. Lalo na if there is also advice, nag-a-advise sa'yo ng mga friends mo not to do so. Hayaan mo lang siya. Hayaan mo siyang mag-learn from his lessons or ganyan-ganyan. So, feeling ko itong influence na friends na to, hindi naman to sabihin na bad influence to. Feeling ko sa madaming pinagdadaanan ninyong dalawa. Parang, siguro madami na kayong pinagdaanan ng person to, madami na din siya pagkakamali sa'yo. Might be your friends is already telling you that pagpahinga ka naman, wag ka naman masyadong marupok or wag ka naman masyadong mag-hold on sa marriage ninyo. Sa marriage ninyo or sa relationship ninyo na parang ikaw na lang din yung nahihirapan. You know, parang ganun. So, kasi pagod ka na dito sa totoo lang, sa mga nangyayari sa inyo. So, but you are also thinking dito is yung responsibility na meron kayo and yung marriage ninyo, might be you are really married from this person. Iniisip mo yun yung iniisip mo. So, but then, also you are thinking about the cheating na ginawa ng person mo na to. Might be lagi or every time. So, hindi ka sure talaga sa mga pwedeng mangyari. Though meron part of you that wanted to talk to this person and hear his or her explanation once again. So, ano yung pwede mangyari this month of August? Let's see. Sa situation na meron kayo. You might have Capricorn in your chart. Or Pisces in your chart. Check your placements.
So, your person situation this month of August or in the near future based sa mga nangyayari sa inyo ngayon. Cleansing, meditation, clearing space, removing negativity. So, might be this person is really trying to change na din talaga. Kasi, na-realize siya naman kasi dito that mahal ka niya unconditionally. Ano yung pwedeng gustong sabihin sa'yo ng person mo? I know I mess up everything. Kaya pala, I'm looking everywhere for you. I know I mess up everything. So, sa'yo, tingnan natin. So, legal matters, disputes. So, same lang. Social media, keeping tabs. So, malayo talaga kayo sa isa't isa kayo. So, let's see. So, baka feeling ko, babalikan mo pa din talaga itong person na to. Kasi dito pa lang iniisip mo eh. Pagod na ako, hindi na ako sure sa mga pwede mangyari, gusto ko na mag-move on, I'm trying to move on, but then iniisip mo dito yung mga sinasabi ng advices siguro ng mga kaibigan mo, and dahil sa mga nangyayari before, pero iniisip mo na kasal kami, ganyan, you may be really married here, and mahal mo pa din siya, ganyan. So, ano yung pwede mangyari this month of August for Scorpio? So, Scorpio, see? So, I told you. Kahit pa meron pa dito sabihin natin na magtatalo pa kayo about legality or something, about your marriage, ganyan, or may mga ano kasi dito na nakikita ko na magkakaroon pa din ng, kumbaga sa person mo, parang realization or awakening sa mga nangyayari nung time na umalis siya. Parang nagkaroon sa kanya dito ng clarity na I need to focus this time on my peak, pagkaayos na talaga sa inyong dalawa, to bring back the joy, happiness, love, sparks, and anumang meron sa inyo before, and to offer you talaga new beginning, okay, to have some progress na din talaga sa pagsasama ninyong dalawa. So this person will really going to offer you new beginning. So parang para sa kanya, and para sa iyo naman dito, nakikita ko kasi sa iyo that dahil nga meron ditong influences ng mga friends, siguro isa na din dito na you were going to give this person could be an ultimatum na kung sakaling gagawin mo pa sa akin ulit to, gagawa na talaga ako ng way para siguro mag-divorce kayo or mag-annul kayo or something, na maghiwalay na talaga kayo in a legal way. Kasi may mga pagtatalo siguro talaga dito sa inyo eh, about marriage or ganyan or something. So, or legality ba? Something ganyan. So, anyway, yung person mo naman para sa kanya, nagki-clear siya ng space ngayon. Parang kine-cleanse niya yung sarili niya, inaayos niya yung sarili niya in a way. And dahil alam niyang nagkamali talaga siya sa'yo. So, parang this time around, gusto niya talaga na mag-take the leap of faith towards a new beginning with you. Desidido siya talaga dito that no matter what, bala na ako nung mangyari. So, ayusin niya yung family niya and might be this is you. Kaya, remember guys, pwede tong vice versa din ha. Pwede tong sa third party to. And,
Like, pwedeng kayo yung maiiwan dito because of what will going happen to them as a legal marriage or something. So, kasi mag-e-effort talaga to siya ng kausapin. Itong person na to, si Scorpio, para maayos na din ang lahat. Para sa mga bata siguro, at para sa maglalakas loob na din to siguro siya para ayusin ang lahat. So, if you are the third party here, watching this video right now, alam nyo na married yung person ninyo or married si Scorpio, pwede kasi itong vice versa. Might be pwede din itong sa inyo that ayusin niya yung marriage niya and mag-goodbye talaga yung third party dito. So, and if this is you, Scorpio, na naka-resonate ka talaga sa reading na to, na ikaw to. So, somehow, ito, might be you are really giving this person a ultimatum na next time, wala nang chance. So, might be magbibigay ka pa talaga sa kanya ng last chance na patawarin mo siya. Kung hindi pa siya, kung uulit pa talaga siya next time, then, wala na. Okay. So, ano yung message from the spirit guides towards you, Scorpio? Learn to ride the waves of life. When faced with difficult times, you can either fight against the current or go with it. So ask yourself, what is to be gained by depleting your energy fighting against it? Don't do that to yourself. So, kasi feeling ko nag-connect din siya in a way na you are trying talaga na pigilan yung sarili mo sa mga nangyayari. Dahil na din sa influence ng mga friends mo. Dahil na din sa siguro gusto mong mapatunayan na hindi na sa mga pinagdadaanan ninyo noon. But then, as a point din na mahal mo and gusto mo pang patawarin pa. Siguro para sa'yo, para sa pamilya ninyo dahil legal kayo, dahil married kayo. At may pamilya kayo, may mga anak kayo. So, parang gusto mo pa talaga ang patawarin. So, parang ang ibig sabihin lang dito, kung sakaling darating talaga yung time na yung pagod mo is pagod na para gumibap, mararamdaman mo din naman yan eh. Kahit pa ano pang advice sa'yo ng friends mo, ikaw at ikaw pa din yung magdedesisyon para sa sarili mo. Kasi ikaw naman yung makisama. So, whether tama man sila or hindi, ikaw pa din yung makisama. So, darating yung araw, ikaw pa din yung magde-decide para sa sarili mo. And if this relationship of this marriage is parang as a point na hindi na siya masosurvive or hindi na siya kayang i-save, ikaw mismo mararamdaman mo yun. Kasi yung pag-give up sa relationship, hindi yan kailangan itanong give up na ba ako or hindi. Kasi ikaw mismo give up ka sa time na hindi mo even alam kung bakit ka give up and bakit parang ito na to, wala nang balikan to. Ikaw mismo mararamdaman mo yan, magde-decide mo yan. Madi-decide mo yan sa sarili mo na hindi na. While before, may pagod, like ngayon, alam mong pagod ka na sa mga nangyayari. Pero you still want to fight because hindi pa yan yung pagod na parang pagod for the final pagod talaga. Meron pang final pagod dyan kung hindi pa magpapago yung person mo. So, it's okay para sa akin. Hindi mo kailangan i-fight itong problem na to na pilitin yung sarili mo kahit ayaw mo. Go with the flow ka lang talaga. Pero pag kasi dadating lang din talaga yung araw na kung hindi talaga siya magbabago, darating talaga yung araw na ikaw mismo ang aatras dito nang hindi na kailangan ng advice from anybody else. So that is my reading for you, Scorpio. I can see signs Leo, Aquarius. You might be dealing with Aries, Sagittarius, Leo, or Cancer, Virgo, Cancer, Scorpio. Ano pa isa? Pisces or Aquarius. So, Sun, Moon, Rising, Venus, Scorpio, this is your reading for the month of August. Thank you and God bless.